Hello, hello, hello. Magandang tanghali, Diyos mio. Gusto ko na sanang kumain, no? Gusto ko kumain ng tanghalian, pero naloka ako dito sa ating bagong pasabog. So, share po muna itong ating live. Ayan. Alam niyo naman, napapadalas ko mag-live kasi sinabihan ako ng ating uh, mga friends na cyberpunk na mag-live daw ako na mag-live para iwas gurgur sa kanilang favorite na reporting na impersonation. So, pag mag-live ka, paano ko may impersonate? Ikaw yung nagla-live, hindi ba? So, eto na mga friendship. I-share nyo na kasi nakakaloka ang eksenang ito. Ito ay sagupaan. Mga friendship, ito ang tinatawag na sagupaan. Okay, salpukan. International level salpukan. Pero hindi natin kilala ang kalaban ay hindi isang malaking bansa, kundi isang napakabagong bansa dahil naging bansa lang ito mga 1999, 2000, naging independent state lang ito. Very recent. Mas matanda pa ako sa bansang ito. Yun. So, i-share nyo na yung mga kumakain dyan. Baka gusto nyo munang makipagtsikahan sa atin. Ayan. So, bago ko finally kumain, dahil nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain since 1982. Charot. Anyway, so, eto na. Okay. I-share nyo muna, lalo na yung mga gusto makipagtsikahan. Hindi ba? Tsikahan muna tayo. Ano to? Kagagaling daw sa peace rally sa Regina, Saskatchewan. Okay, thank you so much sa inyong peace rally. Ituloy-tuloy lang po natin yan dahil, um, you know why? The country is going towards a radical transformation as time goes on. No? Patience is a virtue, pero the Philippines is up for a great reset and transformation. Patience is a virtue. So at least nakita na natin talaga ang mga tunay na magkakampi. Hindi po pula at dilaw ang tunay na magkalaban. Okay, so eto na ang eksena. Bibigyan ko muna kayo ng background. Okay, background. Okay, so ano ang background? So kilala nyo naman si Teves, no? So si Teves ay meron siyang kaso sa Pilipinas na multiple murder at inelevate pa yan ng Pilipinas sa terrorism. Si Teves ay inakusahan na tinegi ang kanyang kalaban sa politika, si Degamo sa Negros, and then si Teves ay isang congressman. Ngayon, si Teves nag-apply ito ng asylum sa Timor-Leste. Okay. Sa mga hindi na, so otherwise known as East Timor. Pero ang kanya talagang official name ay Timor-Leste. Ngayon, nasaan ang Timor-Leste? Ito ay malapit sa Indonesia. Ito ay nasa, dati itong part ng Indonesia hanggang ito ay naging independent country dahil nga, well, it's a process of decolonization, Chorvanesque. Okay, so hanapin nyo na lang yan. Maliit lang yun na bansa. Very small but very, how should I say this? Malaki ang gravitas ng Timor-Leste. Okay. Okay. Mas maganda ang record nila pagdating sa political freedom kaysa sa Pilipinas, for example. So, hindi siya, maliit siyang bansa, pero hindi siya puchu-puchu. Okay, mali siyang bansa kundi puchu-puchu. Ngayon, after maaresto ni PRRD, parang I think a week or so, nag-decide ang Court of Appeals ng, tagalin ko nga muna ito, nag-decide ang Court of Appeals ng Timor-Leste na yung asylum ni Teves ay papayagan. At unanimous yung mga judges. So, ibig sabihin, kahit isang judge sa Court of Appeals ng Timor-Leste, walang tumanggi.
This was like 2 weeks or a week or so after Tinor's exile si PRRD. So, kayo nang bahala mag 1 plus 1 equals 2 kung may kinalaman ba ito sa isa't isa or whatever. Anyway, highway, your way or the highway, syempre na-imbierna ang gobyerno ng Pilipinas. Na-imbierna. Okay. Na-haggard. Kasi yung Timor-Leste. Bakit? Hindi ba? Ang liit-liit ng bansa ng Timor-Leste. Alam mo yun na parang, ang liit-liit niya. Bago nga lang ito, new kid on the block. Lahat siguro na nakikinig dito, wala naman sigurong Gen Z na nakikinig sa akin dito na pinanganak ng 1996. Meron ba? Meron ba sa inyo dito pinanganak ng 1996, 97, 98, 99? Okay. Lahat ng nakikinig dito, mas matanda pa kayo sa Timor-Leste. Gen Z daw si? Sinong Gen Z? Si Maymay Cabalos? Ilang taong ka? Anong year ka pinanganak? May 2000 pinanganak? Tigilan nyo nga ako. Nakita ko yung mga profile. Kakakatingin ko lang ng profile ninyo. Charot. Anyway, ay pareho kami ni 1982 ni gardening hobbies. Best year. Charot. Anyway, so na-imbier na si Remulla. At kung ano-ano pinagsasabi niya sa Timor-Leste. Sabi niya, ang Timor-Leste daw, ang kanyang judicial system ay immature pa. Tapos hanggang nag-threaten na ang BBM administration. Okay. Ano yung threat? Sabi daw, kasi ang Timor-Leste, nag-a-apply pa lang to sa ASEAN. Okay? So, nag-threaten. Well, kung hindi nyo extradite yan si Teves, baka hindi namin i-approve yung inyong membership sa ASEAN. Ayun. Well, in fairness to BBM administration, no, yeah, that's a good move. That's a good move. Pero, kasi parang chess yan, no? Just because you can, it doesn't mean you should. Dapat alam mo din yung magiging counter ng kalaban mo. Maybe you plan it 2 steps, 3 steps, 5 steps. If you can plan the whole game, mas perfect. Okay? Mas perfect. So feeling nila siguro yung Timor-Leste is magbabudge, magbiblink. Kasi sa ASEAN po, yung mga new members po, kailangan yung mga existing members, lahat walang mag-object kahit isa. Ganon. So kaya malakas yung loob ng Pilipinas. Kaya nga, I find the tactic good, no? Siguro kahit ako yung nasa posisyon nila, ganun din yung gagawin ko. I will tell Timor-Leste na pag hindi yung binigali sa amin si Teves, baka hindi namin i-approve ang inyong ASEAN membership. Ganon. Ngayon, March 28, so 2 days ago, sa isa sa pahayagan sa Timor-Leste, may lumabas na op-ed. Okay, pakita natin ang op-ed. Ayan, itong op-ed. Ano ba to? I-print ko na lang kaya to ng PDF para hindi siya mag-lag. Okay, i-print ko siya ng PDF. Print. Paano ba to? Print. Print. Kasi maglalag kasi siya pag yung website mismo yung ipopost ko. So hello sa mga kakarating pa lang. Ito, may bago na naman tayong balita. Balitang haggard. Balitang haggard because ewan ko, baka kasi parang tinatamad na sila mag-isip kung anong gagawin, and then kung ano na lang yung makita nilang available, yun na lang yung gagawin nila. Kasi parang, what for? Mag-isip, parang ganyan. So, parang ganyan na lang ginagawa ng Pilipinas. So, bahala na si Batman. Ganyan na ang kanilang taktika. Okay. So, ngayon, paano ko ba ito ipiprint?
uh, print. Sige na nga, i-post ko na nga lang yung website. Okay. So ito ngayon, si Dionisio Babo Suarez, na isa na dating Minister of Foreign Affairs. So para siya yung DFA Secretary sa Timor-Leste. Sinagot ang Pilipinas. Okay? Sa pahayagang Tatoli. Okay, this is I think this is a famous um, newspaper in the Philippines in Timor-Leste. So ang title, Reflections on Sovereignty, Judicial Independence, and ASEAN Values, the Philippines and Timor-Leste. So anong sinasabi niya dito? Sabi ni Suarez, ewan ko, Portuguese kasi ito eh. I don't know how to speak Portuguese. How do you pronounce yung last name? Portuguese. Kasi sa Timor-Leste po, nagsasalita din sila ng Portuguese kasi dating colony ng Portugal ang Timor-Leste. So sila, they speak different languages, English, Portuguese, Bahasa. So, ayan na. At meron pa isang local language. So they speak about 4 languages. So, sabi ni Dionisio Babo, si Babo na lang, para cute. Sabi ni Babo, the tension between, palakihin natin, sabi niya, the tension between the Philippine government and Timor-Leste over the extradition case of Teves sheds light on fundamental questions surrounding sovereignty. Oh my God. The separation of democracies and the principles upheld by ASEAN. At the heart of this matter lies the delicate balance between respecting judicial independence and navigating conflicts regional relations. So anong sabi niya? Etong issue na ito, babaklain natin ha. Mga friends, etong issue na to, huwag kayong umarte. Okay? Ang issue na ito ay ang involvement dito ay soberanya, ang separation ng democracies, ang mga prinsipyo ng ASEAN, and of course, kailangan natin dito i-balance ang respeto ninyo sa aming judicial independence, no? Hindi lang ito regional relations chorvanes, meron ditong issue ng judicial independence, mga akla kayo, ganon. Ganon ang nasa isip ni Dionisio Babo Suarez nung sinusulat niya yan. Siyempre, pag isusulat mo sa newspaper, kailangan magbukang kagalang-galang. Pero ganun yung nasa isip niya. Mga akla kayo sa Pinas. Tigilan nyo kami, meron kaming judicial independence. Huwag nyo kaming takot-takutin. Ganon. Okay. So ngayon, ang sabi niya, Arnolfo Teves' Jr.'s case presents legal and political challenges that transcend national borders. The Philippine government expressed disappointment with Timor-Leste for allegedly failing to demonstrate confidence in the Philippine judicial system by refusing extradition. Okay. So, ibig sabihin, aklain natin ha. Aklain natin. Ibig sabihin, wala daw tiwala yung Timor-Leste sa judicial system ng Pilipinas. Ganon. Kasi ganon eh, pag hindi mo in-extradite, walang tiwala sa judicial system mo. Okay. So, nag-lecture si Kababo. Sabi niya, the separation of powers is a cornerstone of democratic systems. Diyos mio, Santissima Trinidad. Ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Makinig kayo sa Pilipinas, nililecture lang kayo ng Timor-Leste. In democracies, judicial independence is sacrosanct, allowing courts to adjudicate cases based on laws and facts rather than political pressures. Oh, narinig nyo yan, nilecturean kayo ng napakabatang bansa na Timor-Leste. Ang judicial independence daw, mga akla, dead ma, walang political pressure dyan, huwag kayong umarte. Okay. Ngayon, ang sinabi, the Philippine government's apparent frustration with Timor-Leste's judiciary raises concern about how Manila
interprets this principle. Napaka-diplomatic kasi dati itong diplomat na na-assign pa ito sa UN. So, aklain natin kung ano talaga ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya ay, bakit parang nag-iimbento ng konsepto ang Manila? Charot. Hello sa mga friends ko sa Timor-Leste. Meron kasi akong friends sa Timor-Leste, no? Um, I don't know if they're listening. I hope that you're listening, my friends in Timor-Leste. Are you listening? Anyway, bakit daw? So, nag-iimbento kayo ng konsepto, Manila, ganyan. Does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Particularly in international cooperation cases, ang tindi nung tanong ni Babo. Aklain natin. Ibig sabihin yan, oy, kayo mga taga Manila, ano ba sa tingin ninyo? Ang judicial independence ay pwedeng ibraso-braso ng executive, lalo na kung international cooperation ang eksena. Kung ganyan ang interpretation nyo sa Manila, o di hindi kayo nagsasubscribe sa democratic principle of an impartial judiciary. Hala, uy! Ah, this is, the library is open. Reading is fundamental. This is what you call library. It's open. Okay, next paragraph. It is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditional judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. So, aklain natin para maintindihan nyo. Ibig sabihin yan, oy Manila, ano bang feeling ninyo yung presidente namin dapat impluwensyahan ng ginagawa ng judiciary? Eng-eng ba kayo? Kung ginawa namin yan, hindi na kami paano pa kami naging demokrasya? Hindi na independent ang judiciary namin. Tsusera kayo. Ganon. Ganon na nasa isip. Pero syempre, dahil kailangan mong isulat sa isang formal newspaper, syempre kailangan may mga hilot-hilot. May mga tinatawag na cannot, ganyan. Pero kung ito ay bardagulan, ganoon lang yan. Bardagulan. Diba? Okay, so eto na. Sabi ni Babo, adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and extradition requests. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles regardless of external pressures. Timor-Leste's judicial system is not obliged to act according to another nation's expectations, significantly when such actions could compromise its integrity. Bardagulan. Gusto niya bardagulan, bardagulan. Bardagulan version. Mga akla. May independent judiciary kami. Huwag kayong umarte na feeling nyo mapipressure yung judiciary namin. Huwag mag-feeling. Ganon. Huwag mag-feeling kasi may proseso kami. No? Huwag kayong mag-feeling na kaya nyo kaming paikot-ikutin na parang kulangot. Ganon. Ganon ang Barda version. Next paragraph. Whether or not the Philippines intended to subtly link Timor-Leste's decision to its aspirations to join ASEAN,
This alleged tactic raises ethical and diplomatic concerns. ASEAN membership is predicated on mutual respect, non interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts these principles and risks diminishing the spirit of regional unity. Ah, ah, ano na? Um, anong ibig sabihin ni babo sa sinabi niyang yon? Tinatakot niyo ba kami, Manila? Tinatakot niyo ba kami? Ha? Tinatakot niyo kami yung ginagawa niyo, hindi rin naman align yan sa prinsipyo ng ASEAN. Tigilan niyo nga kami, huwag kayong umarte, ganon. Ganon ang bardahan version ng sinabi ni Babo. Yan siya, si Babo. So, ayun nga mga friends, no? Social nga lang yung pakikipagbardagulan ni Sir, ng dating Minister of Foreign Affairs ng Timor-Leste. So, sana sagutin ito ni Claire Castro. Idol ko to si Claire Castro, no? Bardahan to death. So ibig sabihin, bakit mo ipipressure kami sa ginawa ng judiciary namin? Independent yung judiciary namin. So, pag na-pressure kami at ininfluensyahan namin yung judiciary namin, hindi na siya independent, ganon. Sabi ko sa inyo, ang gobyernong ito ay bubble gum. Okay. So, ayun na nga, hindi nga po pwede, sabi ng Timor-Leste. Ang judiciary namin ay independent. So, kahit mag-usap-usap kayo dyan, president to president, walang magagawa yung leader, presidente ng East Timor. Kasi independent nga yung judiciary ng Timor-Leste. So, kahit sabihin ng presidente ng Timor-Leste, i-extradite namin, pero dadaan ito sa proseso. Meron itong judicial proceedings. So, in short, parang gusto sabihin ng Timor-Leste na huwag nyo kami itulad sa Maynila. Charot. Ang sakit. Yung unang eksena, huwag nyo kami itulad sa Maynila. Yan ang sabi ng Timor-Leste. Okay? So, ayun. So, parang sinabihan ng Pilipinas na, ito, final sentence. Gusto ko yung final sentence. Diba? Yung final sentence kasi, parang pigil na mang bardagol. Tingnan mo yung final sentence. Pigil na pigil makipagbardagulan talaga to death. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Ramdam nyo yung pagpipigil? Ulitin natin for more impact. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Gusto niyo talaga iniisip ni Babo, yung Barda version. Oy, Pilipinas, kayo ang magnilay-nilay. Na yung ginagawa ninyo ay naka-align pa ba to sa democratic values at sa mga prinsipyo ng ASEAN? Ganon ang Barda. Diba? Ganon ang Barda version ni Babo. Pero yung last sentence, no? Pigil na pigil na maging ako. Charot. Dahil kung ako ganyan, susulat ko, tigilan nyo nga kami dyan, Manila. Kayo ang tumingin sa kulay ng inyong buto. Kung yung ginagawa, buto.
Sa kulay ng inyong buto at buto, kung yung ginagawa nyo, yung ginagawa ninyo dyan sa Maynila, kayo pa ba ang naka-align sa demokrasya at sa mga prinsipyo ng ASEAN? O kayong Marte? Kayo! Kayo ang tumingin sa salamin. Charot, gano'n. Naintindihan nyo na. Ganon ang Barda version. Yun ang gustong sabihin talaga. Kaso nga, syempre, diplomat, formal, ganyan. Pero yung last sentence, ulitin-uli natin for more impact. Okay, for more impact. Para makita nyo na pigil talaga siyang maging katulad ko. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Ramdam, di ba? Ramdam niyo yung pagpipigil na maging ako. Ramdam niyo yung gusto na lang sabihin niya na, oy, kayo ang tumingin sa salamin. At examine yung mabuti, yung nakikita nyo sa salamin, kung yung nakikita nyo ay yung ba ay ang naka-align pa sa demokrasya at ASEAN values. Ganon. Ganon ang eksena. So, ayun nga lang, no? Well, ako excited ako sa magiging sagot dito ni Claire Castro. Kung sasagutin niya. Saka ni DOJ Remulla, kasi talagang hindi nagpatinag ang Timor-Leste. Can you imagine? Napakaliit na bansa ng Timor-Leste. Alam niyo kung gaano kaliit ang Timor-Leste? Timor-Leste land area. Ang Timor-Leste po ay 5,794 maliit lang talaga siya, 5,794 miles square. Square miles. Gaano kalaki ang Manila? Metro Manila land area. Ang Metro Manila land area ay mas malaki naman siya sa Metro Manila. Siguro kasing laki siya ng Cebu land area. Medyo kasing laki siya ng hindi rin eh. Siguro mga Palawan land area. Mas maliit siya ng Palawan. Yung Timor-Leste, mga half siya ng Palawan. Ganun lang siya kaliit. And hindi sila nagpatinag sa Pilipinas. Hindi ba? So, ayun na. So, ako excited ako sa isasagot ni Maring Claire. Alam mo naman, Maring Claire, favorite kita, no? Kaya kailangan, aantayin ko ang Barda. Dahil Barda kung Barda dapat. So, maraming salamat, lalo na yung mga kaka-tune in pa lang. And thank you so much ulit sa pakikinig. Ako'y kakain na, kasi on the way dapat akong kumain, dahil hindi pa ako kumakain since 1982. Because poverty is next to being balingkinita. Anyway, kakain na ako. Maraming salamat. Magtatanghalian na ako. And hanggang sa muli. And Auntie Claire, I hope masagot mo tong yung op-ed dito sa Timor-Leste ng dati nilang Minister of Foreign Affairs, because I have high expectations from you na you will raise the roof of Bardahan. No? Kasi binarda eh. Barda back. Barda back to you dapat. Diba? Barda back to you. Ganon. Thank you so much. And have a nice day, everyone. And hanggang sa muli, at ako'y kakain na. And mabuhay po tayong mga tunay na nakikipagbardahan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po. This is for the motherland. I am